Haring Aswang, Episode 1. Itim na Mutya. Ako po si Coco. Di ko tunay na pangalan. Pero yan na ang nakasanayang itawag sa akin ng mga kakilala ko. 32 anyos na po ako at isang magsasaka dito sa isang lugar sa Camarines Sur. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang isang kwentong naging parte na rin ng aking kabataan noong nabubuhay pa ang lolo ko sa tuhod na tawagin na lang po natin bilang Ador. Mahilig po kasi siyang magkwento noon sa aming mga apo niya ng kanyang mga naging karanasan noong araw. At isa po sa mga kwentong talagang tumatak sa isip ko ay ang isang partikular na istorya niya tungkol sa aswang. Opo mga kasityo pangil, aswang. Sa maniwala man kayo o hindi, marami raw kababalaghan sa mundo ang naranasan ng mga tao noong panahon ng lolo ko na ngayon ay ibabahagi ko po sa inyo. Sa kapwa ko listeners ng Sitio Pangil, uunahan ko na po kayo. Medyo mahaba-haba po ang kwentong ito. Ngunit sana ay pagtiyagaan niyo itong pakinggan hanggang dulo. Hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo ang karanasan ng aking lolo. Nangyari daw po ito noon pagkatapos ng ikalawang digmaan. Sa isang medyo liblib na baryo noon sa isang lugar dito sa Bicol na mas maigi po siguro kung hindi ko na lang papangalanan pa kung saan. Doon nakatira ang binata pa noong si Ador. Isang trabahante sa niyugan na nasa loob lang din naman ng kanilang baryo. Kasama niyang naninirahan doon ang kanyang pinsang lalaking nagngangalang Karyong at ang kanilang lolo Celso na siyang nagpalaki at nag-aruga sa kanila simula pa raw noong sila ay mga bata pa. Nang mga panahong yun ay nag-uulyanin na raw ito. Kaya alagain na. Malayo raw po ang baryong yun sa kabihasnan nung araw pero tahimik naman ang kanilang lugar. Hanggang sa isang nakapangingilabot na balita ang bigla na lang kumalat at gumimbal sa nananahimik naman nilang pamumuhay. Bigla na lang ikinagulat ni Ador ang mga narinig na ingay na nanggagaling sa labas ng kanilang bahay. Dahil doon ay agad niyang pinabangon ang kanyang pinsan at pinasilip dito kung ano ba ang pinagmumulan ng mga ingay na yun. Nagigising kasi ang noon ay may sakit nilang lolo Celso. At sabi pa ni Ador, hirap na daw siya sa kapapaypay sa matanda. Sinunod naman ni Karyong ang kanyang utos. Ang sabi nito ay may mga nagtatakbuhan daw dun sa labas. May mga dalang sulo ang grupo ng mga kapitbahay nilang si Mang Gardo. Binuksan ni Ador ang bintana ng kanilang bahay at dinungaw ang mga nagtatakbuhan sa labas. Tinawag niya si Mang Gardo at tinanong kung bakit gabing-gabi na ay parang may hinahabol pa yata sila. Hindi naman nagdalawang isip ang kanilang kapitbahay na sumagot. Walang kagatol-gatol ay sinabi nitong aswang daw ang kanilang hinahabol. Inaaswang daw kasi ang buntis nitong anak na si Josephine. Lumusot daw sa bubungan nila ang paa ng isang aswang na muntik na sana nilang mahuli. Kung hindi lang daw napakabilis nitong nakatakas sa kabila ng pagtaga rito ni Mang Gardo. Aswang ho? Nabigla pa si Ador. Akala niya nagkakamali lang siya ng pagkakadinig pero tinanguan siya ng kausap.
Aswang nga raw ang hinahabol nito. Tinanong pa nga siya nito kung hindi raw ba niya nabalitaan na noong isang linggo pa kalat na may aswang daw na gumagala sa kanilang baryo. Tiyempong nakakita daw siya ngayon. Mga ilang araw na rin daw talagang bali-balita noon sa kanilang baryo na may gumagala nga na umano'y aswang. Nagsimula yun ng makailang beses na may namatayan ng alagang hayop sa mga kalapit bahay ng magpinsang Ador at Karyong. Natagpo ang wakwak ang tiyan ng karaniwan sa mga ito at nawawala umano ang mga laman loob. Yung iba naman, halos tuyo na ang dugo na parabang sinipsip ng kung anong klase ng halimaw. Nagulat na naman sila nang muli silang makarinig ng malalakas na kalampagan sa bubong. Isa sa mga kapitbahay pa nga nila ang sumigaw na nakita raw nito ang aswang na nag-anyong baboy ramo bago muling tumakbo. Hindi makapaniwala si Ador. Paano nga namang magkakaroon ng baboy ramo sa bubungan kung hindi nga ito isang aswang? Siya nga, Ador! Kung ako sa'yo, bantayan mo yung lolo mo. Baka mamaya siya naman ang puntiryahin. Tara mga kasama, habulin natin ang aswang! Karipas na naman ng takbo si Mang Gardo, pati na rin yung iba pa nitong kasamahang humahabol sa aswang. Sinundan naman sila ng tingin nitong magpinsang nakadungaw sa bintana. Hanggang sa maya-maya napangisi na lang daw si Ador nang may maisip siya. Tinanong ni Ador ang kanyang pinsan kung naiisip din ba nito kung ano ang naiisip niya ng mga sandaling yon. Agad namang tumango si Karyong at sumagot ng oo. Ang sabi pa nito, buti na lang daw at hindi gawa sa pawid yung bubong nila. Hindi raw mabubuslot ang aswang katulad ng nangyari sa bubungan ni Mang Gardo. Binatukan tuloy ni Ador ang kanyang pinsan kahit kailan kasi talaga ay may pagkamahina ang pang-intindi nito. Ipinaliwanag niya naman ang totoong naiisip niya ng mga sandaling yon. Sinabi niyang mukhang alam niya na kung saan sila makakakuha ng perang pampagamot kay Lolo Celso. Sa pagkakataong ito ay si Karyong naman ang napakunot ang noo. Tinanong siya nito kung anong ibig niyang sabihin. Doon naman lalong lumawak ang ngisi ni Ador, sabay siwalat sa kanyang plano. Tayo ang humuli ng aswang, Karyong. Tapos, magpapabayad tayo sa mga tao rito. Halatang nahintakutan si Karyong sa kanyang suwestyon. Kumpara kasi sa kanilang dalawa ay talagang napakaduwag ng pinsan niyang ito. Pero pinilit pa rin ni Ador na kumbinsihin ang pinsan. Pinaalala niya rito ang sinabi kanina ng isa sa mga humahabol sa aswang. Nagsababoy ramo daw ito. Sino ba ang pinakamagaling manghuli ng baboy ramo doon sa kanilang lugar? Walang iba, kundi silang dalawa lang naman. Nang mga panahong yun ay kailangan pa naman nila ng pera dahil medyo malubha na ang sakit ng kanilang mahal na Lolo Celso. Kaya naman kahit anong racket ay papasukin na raw ng dalawa. Dahil doon, imbis na matakot sila sa balitang kumakalat tungkol sa aswang, ay tila nakita pa nila ito bilang isang oportunidad na makakatulong sa kanila para kumita sila ng pera. Malakas ang loob ni Ador dahil lingid sa kaalaman ng lahat, ayon na rin mismo sa kanilang Lolo Celso. May kaibigan daw itong duwende na nananahan doon sa gitna ng gubat. Balak niyang humingi ng tulong sa nasabing nilalang na yon para magawa nilang pumatay ng aswang. Sa kalagitnaan daw ng pag-uusap noon ni Ador at Karyong ay bigla na lang may umubo sa kanilang likuran.
Si Lolo Celso pala ay bumangon mula sa kanyang higaan nang makitang nagkakayayaan ang magpinsan. Akala raw ng kanilang lolo ay maghahanap sila ng babae, kaya pinipilit nitong isama nila siya, kahit nahalata namang hindi na siya makapaglakad ng maayos. May pagkapalikero daw kasi ang Lolo Celso nila noong kabataan nito. Kaya nga palagi rin itong bukang bibig ang tungkol doon. Napangiwi na lang daw ang magpinsan sa paulit-ulit na kwento ng kanilang Lolo Celso tungkol sa kabataan nito na hindi lang yata 100 beses na nilang narinig. Ganun pa man ho ay hinayaan na lang nila ito hanggang sa matapos para mapadali na ang pag-alis nila. Nang sa wakas ay nakaalis na ng bahay ang dalawa, dali-dali silang nagpunta sa gubat upang simulan ang paghahanap sa sinasabing kaibigan ng kanilang Lolo Celso, kahit na hindi naman sila sigurado kung totoo yun. May dala silang garapata, tirador, patalim, asin, bawang at kalamansi para na rin daw sa kanilang proteksyon. Medyo may kalayuan pa ang nilakad ng dalawa. Matarik din ang dinaanan nila patungo sa pinakagitna ng gubat kung saan sila itinuro noon ni Lolo Celso. Doon daw kasi nito unang nakatagpo ang duwending naging kaibigan nito kalaunan. Ngunit kailangan pa nilang maghintay at abangan kung kailan lalabas ang duwending yun. Kaya naman inutusan muna ni Ador ang pinsan na ihain ang ibinaon niyang kaning lamig na ang sabi pa raw ni Lolo Celso noon ay paborito raw ng kaibigan niyang duwende. Magdamag daw na naghintay ang dalawa sa paglabas ng duwending kaibigan ni Lolo Celso. Pero hindi raw ito lumabas hanggang sa nakatulog na ang magpinsan. Nagising na lang daw sila kinabukasan dahil may nararamdaman silang tubig na parang tumatalsik sa mukha nila. Napamura ang dalawa. Paano kasi pagmulat nila ng kanilang mga mata ay nakita nila yung duwending kaibigan ni Lolo Celso na iniihian sila sa mukha. Napabalikwas ng bango ng magpinsan nang makita nilang may isang maliit na nilalang na halos 1 dangkal lang ang taas. May mahaba rin itong balbas na halos tumatakip na sa buong katawan nitong wala rin namang ni isa mang suot na saplot sa katawan. Humahagalpak daw ito ng tawa sa kanilang harapan. Halos gumulong na raw ito sa sobrang tuwa nun. Tapos hawak-hawak pa yung sariling tiyan. Sa sobrang pikon daw noon ni Karyong ay bumulong na lang ito kay Ador. Tatapakan niya raw ang duwende dahil ang panghinang mukha niya dahil sa ginawa nito. Pigil-pigil naman ni Ador ang pinsan. Sinabi niyang pagpasensyahan na lamang nila ang duwende dahil malaki ang pangangailangan nila rito. Matapos pakalmahin si Karyong ay binalingan ulit ni Ador yung kaharap nilang duwende. Tapos ay masuyo niya itong kinausap. Ngunit imbes ay sinagot lamang sila nito ng pang-iinsulto. Tinawag daw silang kuripot dahil kaning lamig lang ang kaya nilang irigalo. Umiiling-iling pa raw yung duwende noon sa magpinsang Ador at Karyong na hindi naman na nagsalita pa kahit na ang totoo ay gusto na nila itong sipain. Nang tingnan kasi nila yung pinaglagyan nila ng kaning lamig ay wala na yung laman. Said na said hanggang sa kahuli-hulihang butil. Sa huli ay sinabi na lang nila ang pakay nila rito bago pa man sila tuluyang mapikon. Tinanong nila ito kung maaari bang tulungan sila nitong magkaroon ng kakayahang labanan yung mga gumagalang aswang dun sa kanilang baryo. Masyado na kasing perwisyo
Gusto na sana nilang puksain para sa kaligtasan na rin ng mga kabaryo nila, lalong-lalo na si Lolo Celso. Bigla na lang daw naningkit ang mata ng duwende habang nakatingin sa magpinsan ng mga sandaling yun. Para bang sinisipat nito kung totoo ba ang mga sinasabi nila o hindi. Napaiwas tuloy ng tingin ng dalawa sa takot na baka malaman nito ang tunay naman talaga nilang pakay kung bakit nila gustong manghuli ng aswang. Walang iba, kundi pera. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang pumayag ang duwende na tulungan sila sa pamamagitan ng isang kondisyon. Mamayang 12:00 ng madaling araw ay kailangan nilang bumalik sa gubat at magpunta roon sa may batis. Doon ay may matatagpuan daw silang matinik na halaman na siyang naglalabas ng tinatawag na itim na mutya, na magbibigay daw sa kanila ng kakaibang lakas at kapangyarihan na maaari nilang gamitin bilang panlaban sa mga aswang na namimeste nga sa kanilang lugar. Tuwang-tuwa ang magpinsan nang sa wakas ay ituro na sa kanila ng duwende yung paraan para magkaroon sila ng kapangyarihang ipanlalaban nila sa aswang. Kulang na nga lang daw noon ay maghugis barya ang mga mata nila sa sobrang kagustuhan nilang makatanggap ng pabuya kung sakaling magawa na nila ang kanilang binabalak. Dali-dali raw na naglakad palayo ang dalawa para simulan na ang paghahanda nila sa pagkuha ng mutya mamayang gabi. Muli pa raw lumingon si Ador pabalik sa pwesto ng duwende upang magsambit ng huling pasasalamat. Pero nagtaka pa raw siya nang makita niyang nakangisi ito habang pinanonood ang kanilang paglayo. Ganun pa man ay ipinagsawalang bahala na lang niya ito at nagpatuloy na sa kanilang paglalakad pauwi. Ganun nga ang ginawa ng magpinsan. Bago pa man mag-12:00 ng madaling araw ay nagpunta na raw sila noon sa batis upang hanapin ang matinik na halaman na kailangan daw nilang kagatin para lang makuha nila ang itim na mutyang sinasabi ng duwende. Ang bilin pa raw sa kanila nito ay hindi raw nila yun pwedeng hawakan. Kailangan daw nilang tiisin ang sakit kapag natusok na ng mga tinik ng halamang yun ang mga bibig nila. Dahil sa paraang yun lang nila makukuha ang mutya. Sinunod naman yun ng dalawa. Nang makakita sila ng isang halamang napakaraming tinik dun mismo sa tabi ng batis, ay agad nila itong kinagat. Pinagtig-isahan pa raw nila yung dalawang matinik na bunga at halos mangiyak-ngiyak sila sa sakit nang matusok ng matutulis na parte nito, yung mga dila at gilagid nila. Hanggang sa maya-maya, nakita nilang lumalabas na nga mula sa matitinik na halamang yun ang itim na likidong tinatawag ng duwende kanina bilang itim na mutya. Ngunit ang pinagtataka ng dalawa ay kung bakit napakasangsang ng amoy nun. Amoy dumi ng pusa. Pero wala naman silang ibang pagpipilian kundi ang lununin yun. Kaya ginawa pa rin nila sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan. Halos maduwal-duwal daw ang magpinsan nang sa wakas ay maubos na nila ang itim na mutya na lumabas mula doon sa matinik na halamang yun. Tiniis nila ang masangsang na amoy noon. Makamit lang nila ang inaasam na lakas na kayang ibigay nito. Habang naglalakad daw ang dalawa ay bigla na lang napahawak si Karyong sa sariling tiyan. Ganon din daw si Ador. Pero mas pinili niyang huwag na lang niyang pansinin yun at imbis ay matuwa na lamang dahil sa wakas
ay mukhang umiipekto na nga ang mutyang nilulun nila kanina. Kaya habang pauwi sila ulit ng bahay ay may naisip na namang kalokohan ang dalawa. Naisip nilang maghanap agad ng aswang na makakalaban at subukan ng kanilang bagong kakayahan. Nagmamadali pa silang maglakad pa uwi sa pag-asang may makasalubong nga silang aswang nang maya-maya ay may kakaibang tunog silang narinig na bigla na lang umalingaw-ngaw sa kanilang paligid. Madilim ba naman ang gubat? Tanging ang dala lamang nilang garapa ang nagsisilbing tanglaw nila sa matarik na daang yun na napaliligiran pa ng nagtataasang puno na sa bawat hampas ng malakas na hangin ay sumasabay ang galaw. Tik-tik. Alam nilang tik-tik nga ang narinig nilang dalawa, kaya naman itong si Karyong ay biglang kinilabutan ng matindi. Nabatukan tuloy siya ni Ador. Ang sabi nito ay hindi raw ito dapat matakot. May kapangyarihan na sila ngayon at mukhang may mauuna na ngang makatikim noon. Hindi sumagot si Karyong. Nanlalaki ang matang lumingalingalang ito sa paligid dahil medyo nakakaramdam pa raw siya ng kaba. Sinabihan ni Ador ang pinsan na maghanda. Malakas pa kasi ang huni ng aswang, ibig sabihin, malayo pa ito sa kanila. Matamang nakiramdam ang dalawa sa paligid. Dinig na dinig daw nila noon ang mga huni na unti-unting humihina ang tunog habang papalapit ito sa kanilang kinaroroonan. Malapit na rin daw sila noon sa pinakabukana ng kanilang baryo. Nang maya-maya ay bigla na lang silang makarinig ng isang malakas na sigaw ng babae. Sa bahay ni Aling Ising nang gagaling ang sigawan. Ang pinakaunang bahay na matatagpuan sa kanilang baryo paglabas mo ng gubat. Napangisi naman si Ador dahil naalala niya na may kaya ang pamilya nitong kapitbahay nilang ito. May-ari daw ito ng bigasan sa bayan, kaya siguradong kikita sila rito kapag nagkataong mapatay nila ang aswang ngayon. Dali-daling nagtatakbo ang dalawa papunta dun sa bahay ni Aling Ising. At kitang-kita raw nilang may isang nilalang na animoy isang malaking butiki na may napakalaking pakpak. Ang pilit na kumakalkal sa bubungan ng kabaryo nilang ang anak ay may sakit din daw ng mga panahong yun. Para bang takam na takam daw ang nakakatakot na nilalang na yun sa amoy ng batang nasa loob ng bahay. Habang si Aling Ising naman ay naroon sa labas at wala namang humpay sa kahihiyaw. Mabilis naman itong inalo ni Ador. Sinabihan niya ang ginang na huwag itong mag-alala. Sila na raw ni Karyong ang bahala sa aswang na yun. At kapalit ng tamang halaga, sisiguruhin nilang patay ang halimaw. Nagtaka naman ang kanilang kabaryo, tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Ador. Aling Ising, wala na hong libre sa panahon ngayon. Lahat ho, binabayaran na talaga. Kaya kung gusto niyong iligtas namin ang anak niyo ngayon, bayaran niyo kami. Wala na raw nagawa ang ale. Dali-dali nitong dinukot yung pitaka na nakatago sa loob ng suot nitong bestida bago kinuha ang lahat ng laman noon at ibinayad sa magpinsan. Kahit nahalata namang napipilitan lang siya. Napangisi naman ng dalawang mokong nang sa wakas ay iabot na sa kanila ng kabaryo nila ang kanilang kauna-unahang bayad sa bago nilang pagkakakitaan. Nagkatinginan pa sila at parehong hanggang tenga na ang ngisi dahil sa sobrang tuwa. Pagkatapos noon ay pumwesto na ang dalawa na para paraw silang mga action star sa sinaunang palabas.
base na rin sa kwento sa akin ni Lolo. Hawak ni Karyong ang kanyang tirador na binalahan daw nito ng bawang na isa sa kilalang mabisang panlaban sa aswang. Habang si Ador naman ay hawak ang patalim at may asin pa sa bulsa. Mabilis na nilingon ng aswang si Ador nang sigawan niya sila na sila ang harapin nila. Ngayon lang din niya nakita ng harap-harapan ng aswang. Malaki ang bunganga nito. Malalaki rin ang ngipin, kaya hindi nito magawang isara ang sarili nitong bunganga. Dahil doon ay wala ring humpay ang pagtulo ng malagkit na laway nito na kung minsan ay hinahangin pa. Galit na galit daw ang itsura ng aswang nang tumingin ito sa dalawa, kaya naman nakaramdam sila ng takot. Hindi nga lang daw nila ipinahalata yun dahil baka bawiin pa ni Aling Ising ang ibinayad nito sa kanila. Hindi nagtagal tumayo ang aswang sa ibabaw ng bubungan kung saan ito nakasampa kanina. Ipinarangya nito ang kanyang pakpak na parabang niyayabangan ang dalawa. Pagkatapos ay bigla na lang daw itong tumalon ng pagkataas-taas. At sa muli nitong paglapag, ay doon na sa mismong harapan nila. Hanggang sa abangan ang susunod na kabanata.